Magsiupo po. Good morning. Pakibati nga po muli ang inyong katabi ng good morning. Ayan. At ako po ay nagpapasalamat muli sa Panginoon sa pagkakataong muli makarating dito sa inyong church at makapagbahagi ng salita ng Diyos. Noong nakaraang buwan ay hindi po ako nakapunta dahil yung pastor po namin doon sa aming lugar ay ako po ay iniwan. Kaya ako po ay mag-isa lang doon, but praise God dahil meron kaming guest speaker in 2 Sundays, kaya hindi naman ako lahat. Ako yung speaker, ako yung song leader, at ako na rin yung mananalangin, and so on. At ngayon po, ako po ay nandito muli sa inyong harapan, at muling kinakabahan, dahil ngayon lang tayo ulit nagkita. At ngayon po ay ating pong tatalakayin about following Christ. At alam niyo po ang mensaheng ito or ang passage na ito, alam ko po na marami na kayong narinig about dito. Baka nga yung mga sasabihin ko ngayon ay narinig nyo na rin dati, at least napaalalahanan kayo, no? Kahit narinig nyo na dati. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos, dakila sa lahat, salamat pong muli sa kabutihan mo sa aming mga buhay at muli binigyan nyo kami ng pagkakataon at pribilehiyo upang makapagbulay-bulay ng inyong salita. Kaya Ama, bigyan nyo kami mga bukas na puso at bukas na isipan upang sa hamon ng inyong salita ay hindi namin ito Panginoon masayang, kundi ito Panginoon ay maitago namin sa aming mga puso at may pamuhay sa aming pang-araw-araw na pamuhay. Kaya pagpalain nyo Ama ang aming pong pag-aaral sa araw na ito, sa umagang ito at sa oras na ito. At naway, iwaksi mo ang gawa ng kaaway. At ganun din, Lord, naway, tulungan niyo po ang inyong tagapagsalita, puspusin siya ng inyong banal na espiritu, at itago, Ama, sa likod ng krus ng inyong anak, upang ang pangalan niyo lamang ang maitaas at mabigyan ng kapurihan. Maraming salamat pong muli at pagpalain niyo kami sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa ating pong passage na narinig, at alam ko naman po na ang nagsasalita dito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At sa Book of Luke, napakaganda po ng sinabi dito, at sa maiksing text na atin pong pag-aaralan in Luke chapter 9 verses 23 to 26, makikita natin kung gaanong kalinaw, kung gaanong kaganda yung puso ng Panginoon, especially sa kanyang invitation sa mga makasalanan na maging tagasunod niya. No? At ito po yung katotohanan sa mga sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito. Dahil tunay nga na hindi ka niligtas ng Panginoon para mapunta ka lang sa langit. Kundi may mga bagay na mararanasan ka dito sa mundo at may mga bagay na pinagagawa ang Panginoon sa iyo. Hindi lang sa iyo, pati sa akin, sa ating lahat, kung tayo po ay mga tunay na mananampalataya. Ang tawag po dito ng Panginoon, yung pagtawag niya dito sa mga makasalanan, para maligtas, hindi lamang maligtas, kundi maging tagasunod niya, ay meron siyang dinidemand. At ito po yung pinakamahirap sa mga demand niya. Ang demand ng Panginoon sa pagsunod sa Kanya ay walang iba kundi to deny yourself. At alam ko naman po na ang mga mananampalataya, ang mga tao, ang pinakakalaban natin ay ating mga sarili. Aminin niyo po't hindi, kung hindi po ako nagkakamali, tama ako, nang laging kalaban ng mga mananampalataya ay ating mga sarili. Isipin niyo na lang, pag-gising pa lang ng umaga, pag tinatamad ka pa, hindi ka babangon agad, di ba? Kahit may kailangan ka nang gawin, kailangan maaga kang bumangon. Pero minsan talaga, dahil sa sarili mo, sa ating sarili, nahihirapan tayong gawin yung mga bagay na dapat nating gawin. Hindi lamang po yan, kundi yung sa mga pangangaral ng Panginoong Jesucristo about the gospel, talagang kinokontra niya yung mga tinuturo ng iba,
especially sa mga easy believism. Easy believism that you believe, you are saved, that's all, thank you. Kasi ganun lang yung mga sometimes na pag-share ng gospel. Na manampalataya ka sa Panginoon, maliligtas ka na. Pero nakalimutan natin yung pagtalikod doon sa kasalanan. Pagtalikod sa ating mga sarili. At meron din naman na mga tagapangaral, which is mga false teachers, na ang pangangaral nila, ang Panginoong Jesucristo, gusto niya yung mga tao healthy, mayaman, maganda ang buhay. Yun yung gusto niya. Ayun yung tinuturo nila. Na ang Panginoong Jesucristo, ganun ang gusto sa mga tagasunod niya. Pero sa pangangaral ng Panginoong Jesucristo, napakalayo ng ganong katuruan. Dahil kung titingnan natin sa kanyang mga tinuturo, yung bagay na ito, yung ating binasa, hindi lang natin sa Luke mababasa, kundi even sa Matthew chapter 16, verses 24 to 27, and Mark 8, 34 to 38, with the same passage, ganyan na ganyan din po ang kanyang tinuturo. Kaya all throughout sa kanyang ministry, yung bagay na ito hindi nawawala. At ito po ay yung pag-deny sa ating mga sarili. In following Christ, kung ating pong titingnan sa kanyang mga tinuturo, pag ikaw ay naging Kristiyano, asahan mo, hindi puro maganda ang mangyayari sa'yo. Ang asahan natin is what? May kaguluhan, may problema, may challenges sa buhay. Kung ating nga babasahin in Matthew chapter 10, verses 34 to 36, ganito po yung gospel na tinuturo ng Panginoon. Sabi po dyan, do not think that I came to bring peace on the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I came to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law, and the man's enemies will be the members of his household. Kung titingnan mo yung bagay na yan, sa pagpili mo sa Panginoong Jesucristo, sa pagsunod mo sa Panginoong Jesucristo, maaaring mangyari ang bagay na yan. Na yung tatay makakalaban ng anak, yung anak makakalaban yung tatay, yung biyanan. Ako minsan yung pinag-uusapan yung biyanan eh. Kasi sa Facebook minsan trending yan na yung biyanan daw, lagi na lang kontra sa kanyang manugang, nakikialam. Pero kung titingnan natin, sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo, itong mga bagay na ito ay maaari nating maranasan. Especially kung ang ating mga magulang o may mga kasambahay tayo sa bahay na kung saan talagang sagrado o sarado sila sa kanilang paniniwala. Tapos ikaw, susundan mo ang Panginoong Jesucristo, which is contradict doon sa paniniwala mo. Kaya talagang magkakaroon ng gulo. Pag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, talagang mangyayari ang bagay na ito. At asahan na mangyayari ang bagay na ito, na situation natin dito sa mundo is much worse at hindi magiging better. Ito nga po yung nakakatakot minsan. Pero napakasarap naman dahil kasama mo ang Panginoon. Na kahit makaaway mo na ang lahat, pero ang kakampi mo walang iba kundi ang Diyos. May isa pa nga pong passage, kasunod ng mga verses na yan, in verses 37 to 39, kung akin pong nailagay, sabi po dyan, he who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. He who has found his life will lose it, and he who has lost his life for my sake will find it. So kung titingnan natin, ang supreme goal ng mga mananampalataya, hindi para magkaroon tayo ng self-confident, para gumanda yung ating buhay, or kung para yung ating buhay dito sa mundo ay
totally yumabong, kundi ang supreme goal para sa mga mananampalataya ay hindi yumabong, yumaman materially. Kundi ano po? Kundi ang ating buhay ay yumabong sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo. So hindi ko naman po sinasabi na masama ang yumaman, pero ang gusto pong ipabatid dito ng Panginoong Hesukristo sa kanya pong pagpipreach sa kanyang ministry nung siya'y nabubuhay dito sa mundo, yung mga humahad lang sa pagsunod, yung mga bagay na humahad lang sa iyo para sumunod sa Panginoong Hesukristo, dapat ay iwan mo. Like the young man, meron siyang nakausap minsan nung siya'y nabubuhay dito sa mundo. Next slide please. Sabi diyan, may nakausap siya na isang rich kid or isang rich man. Sabi niya diyan, what shall I do to inherit eternal life? So, ang ganda ng tanong, no? So, ngayon, syempre, sumagot na itong siyang Panginoong Jesucristo, why do you call me good? No one is good except God alone. I thank you. You know the commandments, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and mother. So, ang ganda po nung sagot nung young. Sabi niya, and he said to him, teacher, I have kept all these things from my youth up. So, nagawa niya na lahat yon. Pero ang Panginoong Jesucristo, may sinagot siya doon sa nakausap niya, at ang sabi niya dito, sabi dito ni Mark, looking at him, Jesus felt a love for him and said to him, may missing. Sabi niya, go and sell all you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. Kasi yung bagay na yon, yung yaman na yon na meron siya, yun yung gusto ng Panginoon, which is dinidemand ng Panginoon, na ibigay niya sa pagsunod niya sa Panginoong Hesukristo. Kasi kung titingnan natin, kung kayo ang tatanungin, sapat ba yung yaman ng taong yon para makapunta sa kalangitan? Hindi, di ba? So kung titingnan natin, ang Panginoong Jesucristo, sa kaisipan ng tao, grabe yung hinihingi niya. Pero kung titingnan natin, kung ating iisipin, mas grabe yung halaga ng ginawa ng Panginoong Jesucristo kaysa sa yaman ng taong ito. Tama po ba? So, Jesus Christ demand, go sell your possession and follow me. You have treasure in kingdom. Pero ano po ang ginawa ng taong ito? Sabi diyan, but at these words, he was saddened and he went away grieving, for he was one who owned much property. So isipin nyo, dahil sa bagay na ito, dahil sa yaman na hindi niya maiwan, dahil siya ay isa sa pinakamayaman sa lugar nila that time, syempre sikat yan. Hindi niya maiwan para lamang sumunod sa Panginoon. And again, mga kapatid, sa pagsunod sa Panginoon, dinidemand niya hindi lang yung yaman mo. Dinidemand niya walang iba kundi ang buhay mo. Buong buhay mo, buong ikaw, buong kahit ano ang meron ka, ay ipagkaloob at ipagamit sa Panginoon. Kasi yan po ang tunay na pagsunod. Alam niyo po, nakakalungkot minsan, there's a church. Pagka yung mga normal Sundays nila, ang ganda ng mga preaching, puno ang church. Every Sunday, ganon. Then naisipan ng pastor, ipasok ang discipleship. Gawin ang discipleship.
Gawin ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Let's focus on the heart of the Lord Jesus Christ, discipleship. Alam niyo po, nakakalungkot. Dahil ng discipleship na ang pinag-aaralan, pagsunod sa Panginoon, pag-deny sa sarili, pagbigay lahat sa Panginoon, alam niyo po, pagdating sa loob ng church, unti-unting nauubos ang mga uma-attend. Dahil hindi daw nila kaya ang demand ng Panginoon. Pero kung tayo po ay tunay na mananampalataya, we have a changed mind. We have a changed heart na kung saan ang puso at isipan na yan ay para sa Panginoon. Amen po ba? Parang kakaunti na rin Amen po ba? So, kung titingnan natin, alam niyo po marami pa yan in Luke chapter 9. Kung babasahin nyo in 57, 58, 59, meron diyang 3 tao din na kung saan gustong sumunod sa Panginoon. Sabi nung isa, sabi sa verse 57, sabi ng Panginoon, Christ replied, "The foxes have holes and the birds of the air have nests and the Son of Man has nowhere to lay his head." So in other words, sa pagsunod sa Panginoon, there could be a homeless experience. There could be sometimes na talagang walang-wala ka, sometimes na hirap-hirap ka. Kasi kung titingnan natin, even the Lord Jesus Christ, hindi siya nangako ng material blessings. Hindi siya nangako ng yaman. Ano po ang pinangako niya? Ang pinangako niya is heavenly blessings. Spiritual blessings. Kasi kung tutusin, kung ang buhay ng mga mananampalataya ay hindi mauuga, hindi makakaranas ng hirap at pagsubok, hindi tayo tatatag sa pananampalataya sa Kanya. At hindi natin siya lalo makikilala. In verse 59, meron sabi, gustong sumunod sa Kanya, pero sabi niya, sabi nung isa na susunod sa Kanya, "Lord, permit me to go and bury my father." Pero kung titingnan natin, kaya gusto niya palang ilibing muna yung tatay niya, hindi pa naman patay, kasi gusto niya yung inheritance niya na makuha. Meron ding isa, in verse 60, sabi niya, "Allow the dead to bury their own dead." So kung titingnan natin, mga kapatid, to make the long story short, sa pagsunod sa Panginoon, talagang may sakripisyo. Sa pagsunod sa Panginoon, ang dinidemand niya ay ang buhay mo. At sa ating pag-aaral ngayon, meron po tayong 3 bagay na pag-aaralan. Una na po dito is the principle in following Christ. In Luke 9:23, sabi dito, "And he was saying to them all, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me." So sa verse na yan, meron tayong 3 titingnan. No, hindi ko na po pahahabain. Sabi po diyan kasi, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. So yan yung 3 nating titingnan na prinsipyo sa pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo. Kasi nga, kung titingnan natin sa preaching ng Panginoon, talagang lagi niyang sinasabi yan. To deny yourself, take up his cross daily, and follow me. Kasi even si Apostle Paul, in the book of Galatians, chapter 2, verse 20, ito yung sinabi niya. The total abandonment of self. Sabi dito, "I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ live in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me." So kung titingnan natin si Apostle Paul, ganoon ang kanyang ginawa sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo.
Kaya yung easy believism na ating naririnig na you believe, you will be saved, and that's all, thank you. Hindi po madali maging isang Kristiyano. Lagi nating tatandaan na pag ikaw ay naging Kristiyano, hinihingi ng Diyos ay ang pagsunod mo. Pero yung pagsunod na yon, mga kapatid, hindi po yan burden. It's a privilege. Kasi hindi ka naman kailangan ng Diyos. Pero yung Diyos, kailangan mo. Tama po ba? Kaya it's a privilege to follow Christ. At ganyan po ang puso ni Apostle Paul sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Kasi kung titingnan natin sa mga sumunod na verses, next slide please. In Matthew 7:13-14, ang Diyos na ang nagsabi, enter through the narrow gates, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction. There are many who enter through it, for the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. So kung titingnan natin sa pagpunta sa langit, ito po yung ginagamit nila kasi yun yung katotohanan. Puro, o hindi naman puro, talagang may kahirapan. At alam niyo po kung bakit sinabi niyan, for the gate is small and the way is narrow that leads to life. Alam niyo po kung bakit sinabi yan ng Panginoong Hesukristo? Isa lang po ang dahilan. Kaya yan po ay sumikip yung daang yan, naging narrow yung daan na yan, yung gate na yan is small and the way is narrow that leads to life. Alam niyo po, dahil marami kang dala-dala. Kahit ganyang kalaki ang pinto, pero kung ang iyong dala-dala, ang iyong bagahe, ang mga bagay na hindi mo maiwan, ay malaki pa sa pinto, mahihirapan kang dumaan. Tama po ba? So, ganun din po. Kaya sinabi ng Panginoon, ang pagsunod sa Kanya, hindi madali. Kasi ang dami mong ayaw iwan. Especially yung iyong mga kagustuhan. Yung mga kasalanan na hindi mo maiwan-iwan. Yung sarili mo na hindi mo matalikuran. Kaya sa pagsunod sa Panginoon, may mga mananampalataya na hirap sumunod dahil sa mga bagay na yan. Kaya nagkaroon ng narrow gate. Kasi hindi ka magkasya. Kasi marami kang excess baggage na dala-dala. Kaya minsan, mas nare-reject mo yung Panginoon at nagpupumilit ka sa iyong kagustuhan dahil ayaw mong sumunod talaga sa Kanya. Again, ang pagkakaligtas sa atin ng Panginoon, hindi lang niligtas ka, you are saved, pupunta sa langit, kundi it's a full submission to His Lordship. Kaya nga po yung sinabi sa John 3:16, that whoever believes in Him. Yung believes doon, hindi po naniniwala lang. Kasi pag sinabing believe, naniniwala eh. Kaya nga sa Tagalog, ginagamit is nananampalataya. At yung nananampalataya, kaya nga pag tayo nag-share ng gospel, as Lord and Savior. Hindi Savior lang, kundi kasama yung Kanyang Lordship. And as we declare, as we have faith in Him, kung tayo ay may tunay na pananampalataya sa Kanya, yung ating buhay ay talagang sinusuko natin sa Kanya. At sa pagsuko natin sa Kanya, yun nga yung sinasabi diyan, talagang yung ating buhay, yung ating sarili, we must deny it. Kaya the first thing na ating makikita is
self-denial. Ano po ba pag sinabing self-denial? Ano po ba yung ibig sabihin na self-denial? Alam niyo po yung word na deny himself, ginamit po yan, yung deny dyan, ginamit po yan kay yan. Sorry, nawala po. The word deny sa kanya pong original translation, kung naalala niyo si Peter, naalala niyo po si Peter? Kung paano niya dininay ang Panginoong Hesukristo, ganun po, na kung saan talagang sinasabi niya na, ay hindi ko kilala yan, ay hindi ko kilala yan, ay hindi ko kasama yan. So ganun po yung ibig sabihin ng deny dito, which means you disown. You disown na kung saan sasabihin mo, ay, hindi yan, hindi yan. So, ganun din po ang pag-deny sa ating mga sarili. Sa pag-deny sa ating mga sarili, yung natural na ikaw, ano ba yung natural na sa isang tao? Sinner. Yan, tama. Galing, may isa ako estudyante. Sinner. Yung pagiging makasalanan, tatalikuran mo yun. Kaya nga ang preaching ng Panginoon nung siya ay nabubuhay dito sa mundo, repentance, repentance, repentance. You deny yourself. Kasi kung ating titingnan, pag tayo nag-share ng gospel, talagang makikita natin na ang isang tao ay makasalanan, 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 at makasalanan. Wala na pong iba. Kasi wala naman talagang righteous, wala sino man. Kung ating ang titingnan, ang ganda na example dito, walang iba kundi si Apostle Paul. Si Apostle Paul, ang ganda ng kanyang buhay. Tama po ba? Kinikilala, tanyag. May katayuan sa government. Sabi nga sa Philippians chapter 3, verses 5 to 6, kung akin pong nailagay dyan, 3, 7 to 8, sabi dyan, ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. So, ang ganda ng buhay ni Apostle Paul. Yun nga lang, yung bagay na yon, even yung kanyang culture na sinusundan, kasi isa po siyang Hebrew, isa rin po siyang, yun nga, may katayuan sa gobyerno, pero lahat yun, para sa kanya, ay isa na lang basura. Dahil ang gusto niya ay ang sumunod sa Panginoong Hesukristo. Ganun ang kanyang pagsunod. Kung titingnan nga natin in Galatians 1:14, hindi ko po yata nailagay dyan, sabi dito, I was advancing in Judaism beyond many my contemporaries among my countrymen, being more extremely jealous for my ancestral tradition. Pero lahat yon kanyang tinalikuran. Lahat yon ay kanyang iniwan para lamang sa kanyang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. In Romans 7:18, ito po ang sabi ni Apostle Paul, for I know that nothing good dwells in me that is in my flesh. For the willing is present in me, but the doing of the good is not. So kung titingnan natin, na kanyang na-realize, walang magandang bagay na meron siya. Walang magandang bagay na nasa sa kanya. Kaya lahat ng yon ay iniwan niya para lamang sa pagsunod niya sa Panginoong Hesukristo. And he realized in himself na siya
ay makasalanan. Next slide, please. In 1 Timothy verses 1 to 15, ito ang kanyang sinabi. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Anong sabi ni Apostle Paul? At ako ang pinakamasama sa kanila. Maganda ang buhay, tinalikuran, na-realize na siya ay makasalanan. Kaya ang lahat ng buhay niya from the past ay kanyang iniwan at sumunod sa Panginoong Hesukristo. Even si Job, ay in Luke 18:13, kasi ganyan po yung kanyang pagkakasabi, para siyang tax collector na sinabi niya, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. Amen po ba? Pero ngayon, kung tayo ay tunay na mananampalataya, ang tawag ng Panginoon sa atin, kaligtasan, and then pagsunod sa Kanya. At ang gagawin po natin is to deny ourselves. Talikuran ang ating dating buhay. Talikuran ang ating makasalanang pagkatao at sumunod sa Kanya. Even si Job, ganon din po ang kanyang mga sinabi. Kaya ako ngayon ay nagsisisi, kinahihiya ang lahat ng sinabi. Sipin niyo po, ganyan po kasi ang buhay. Even tayo, ganyan din ang ating buhay. Pero yung buhay na yan, dapat ay ating talikuran. Kasi po kung yun pa rin ang masusunod sa ating buhay, buhay na dating makasalanan, ano po ang ating gagawin? Di ba kasalanan pa rin? Kaya ang unang bagay sa pagsunod sa Panginoong Hesukristo is self-denial. Self-denial, talikuran mo kung sino ka. At tingnan mo kung sino siya. Kung ano ang ginawa niya. It talks about repentance every day. Ang pagtalikod sa ating sarili araw-araw. To disown ourselves araw-araw. Hindi po yan, one day you repent, talikuran, the second day, ako na ulit. Kundi every day in our life, it calls to repentance. In the New Testament, there are three repentance. There are three, tawag dito. In his original translation, the word repentance, may tatlong bagay. Una po is intellectual. Intellectual, ito po ay, hindi ko na po sasabihin yung original translation kasi medyo nabubulol ako eh. It involves a reversal of one's thinking. Or it means a change of mind. So, a change of mind, bago na ang iyong kaisipan, ang kaisipan mo, syempre nakatuon sa Panginoong Hesukristo. So, yung isang makasalanan, see themselves na makasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pangalawa is emotion. Emotion na andoon yung sorrow, andoon yung regret dahil sa kasalanan. Nalaman mo na ikaw ay makasalanan, kaya grabe yung emotion mo, na yung puso mo ay nabiyak dahil sa mga nagawa mong kasalanan laban sa Panginoon. And number 3, finally, is action. Action, so naandoon na sa kaisipan mo, you have change of mind, ang Panginoong Hesukristo, puso mo sa Panginoong Hesukristo, so ang action mo is what? Dapat ay ang pagsunod sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. At yan po ang self-denial. Kung titingnan mo sa isipan mo, sa emosyon mo, sa action mo, wala yung para sa sarili mo. Kundi ano? Kundi para sa Panginoong
Jesucristo. Malinaw po ba? Yan po ang una, self-denial. Pangalawa, cross-bearing. So, ito na po. Pagtalikod sa sarili, mahirap. Cross-bearing, mahirap. Kasi sabi sa Luke 9:23, and he was saying to them all, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, talikuran ng sarili, and take up his cross daily. So marami pong usap-usapan about sa cross na yan. So syempre yung ibang mga hindi mananampalataya, yung iba talaga may dala laging cross. Yun yung rosary. No? Pero syempre, we're Christian, wala naman tayong rosary. So ano ba yung cross na sinasabi dito? Alam niyo po, yung iba, may ibang nagsabi at nag-argue na yung cross daw dyan ay yung job nila, yung boss nila, yung car, yung mother-in-law. Yun daw yung mga cross nila. So meron naman, yung cross na sinasabi nila ay yung mystical sense with the crucifixion of Christ. Pero kung titingnan natin, nung sinulat yung Book of Luke, matagal ng panahon. So yung mga bagay na yan, yung mga kotse na yan, nasisira, yung mga bagay na yan, wala pa sa kaisipan nila. Ano lang po ang nasa kaisipan nila nung sinabing cross? Alam niyo po kung ano? Kasi dati, yung cross na yan yung ginagamit ng mga Roman soldier for execution. Kaya yung cross that time, na nasa isipan ng mga tao that time, kundi yung cross na yan, it talks about suffering, pain, and death. So, pagiging isang mananampalataya, ito ang sinasabi ng Panginoon. Take up His cross daily. Which means, kahit ano ang buhay mo bilang mananampalataya, kahit gaanong kahirap ang iyong pinagdadaanan, kahit anong problema ang meron ka, anuman ang challenges na meron ka, you must always take up this cross. Na kahit anong pagsubok sa buhay mo, ang nakikita pa rin sa iyo ay walang iba kundi ang pagsunod mo sa Panginoong Hesukristo. Yun po ang cross-bearing na sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo. Kung titingnan natin si Apostle Paul sa kanyang pagsunod sa Panginoong Hesukristo, ito po yung nangyari sa kanya. Next slide, please. Ay, meron pa pala. In 1 Peter 4:16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, ang ganda po ng sabi, no? Huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Alam niyo po, minsan kasi nakakaiyak o nakakalungkot pag ang isang mananampalataya ay dumaranas na ng problema, nakakalimutan na nila ang Panginoon. Pag nakakaranas na ng problema, minsan nga hindi na nakakapag-church. Minsan hindi na nakakasimba dahil sa problema. What more kung inuusig ka dahil sa Panginoong Hesukristo? Di lalo nang wala at hindi ka nasusunod sa Kanya. Alam niyo po, maraming Kristiyano ang ganito dahil sa kaibigan nila na sila ay niloloko, kaya ang ginagawa nila is what? Sumama na lang sa kaibigan nila at hindi tumindig sa pagiging Kristiyano. Ganyan po ang cross-bearing. Talagang may sakripisyo.
Alam niyo po, ako 1997 na share ng gospel nakakilala sa Panginoon. That's July. Pero alam niyo po, sa buhay ko, ang tagal din na lumayo sa Panginoon. Why? Dahil sa barkada. Dahil sa barkada na hindi ko maiwan. At alam niyo po, wait lang. At alam niyo po, sa bagay na yan, dahil gusto ng mga magulang ko na talagang bumalik sa pagiging Kristiyano, lagi akong sinasama sa summer camp. Nagkwento na tuloy ako ng buhay ko. Yan. Lagi ako sinasama. Di summer camp. So, nakapag-camp, may mga natutunan. Pag-uwi, so hindi nalabas ng bahay. Kasi baka matukso. Siyempre, banal na banal, fired up. Grabe yung spiritual na buhay na talagang gusto mo sa bahay lang, manalangin, magbasa ng Bible. Dumating ang time, siyempre naiinip ka rin sa bahay, gusto mong mag-basketball. So andun na kailangan mong mag-basketball, lumabas. At alam niyo po ang nangyari, nadala na naman ng barkada. So after a week, nadala ng barkada, so ayun na naman sa sanlibutan. Next year, summer camp again. Sama na naman ako. Di yan na naman. Camp, fired up, pag-uwi, talaga namang hindi na naman, parang hindi na naman nadadapuan ng langaw, hindi na naman nagkakasala. Nagkaroon ng liga. Nakasama na naman ang barkada. Bagsak na naman. Next year, summer camp. Hindi na ako sumama. Sayang ang pera. Pero dumating po ang Panginoon that God hooked me up sa mga bagay na yan. At ngayon yung bagay na yan is kwento na lang. At alam niyo po, marami akong kaibigan na parang ngayon ay hindi na ako kilala. Hindi na ako kinakausap, hindi na ako pinapansin dahil sa pagsunod ko sa Panginoong Hesukristo. Tinatawag nila akong pastor. Pero syempre, yung pagtawag na yon is parang, tawag dito, parang niloloko ka na lang. Ay, pastor ka na, pastor na. So, gano'n na lang. Pero niloloko nila, tinatawag nila akong pastor, pero walang paggalang. So, kung titingnan ko, yung bagay na yon, that's my cross-bearing. At hanggang sa ako ay nabubuhay dito sa mundo, yung bagay na yan ay daladala ko. Yung bagay na yan ay kasama ko. But praise be to God kasi kasama ko rin siya. Kasama ko ang Panginoon na tumatayo bilang isang mananampalataya. Even sa hirap po ng buhay, naranasan ko rin po ang bagay na yan, na ako ay pastor na, hindi ko alam kung paano namin ipapanganak yung batang yan, na ngayon ay malaki na. Dahil from Vizcaya going dito sa Cavite, hindi ko alam kung paano ako kikita ng pera. But praise be to God, dahil sa pananampalataya na meron ako, talagang kumapit lang ako sa Kanya. At nakilala ko, mas lalo ko siyang nakilala, kaya ayan na po siya ngayon, hindi na mapakali, nasa labas na. Ayaw na rin pumasok sa simbahan, no? At yun po yung pinagpe-pray namin, na malid namin siya sa Panginoon, at huwag siyang magaya sa buhay ko. Na tuwing summer camp lang, tumitino. At yun po, that's the cross-bearing. Talagang pain, suffering, and death. Hanggang sa tayo ay mamatay, yung bagay na yan is what? Kasama natin. Ang pagtayo bilang isang mananampalataya. So kung titingnan po natin, si Apostle Paul sa kanya pong buhay, so nagpaalam siya, pupuntang Jerusalem. Sabi dito, kasi sa Jerusalem, medyo, alam niyo naman, ang buhay ni Apostle Paul. Talagang bugbog dito, sugat dito, kulong doon, labas doon. Hindi naman kriminal, tama naman ang ginagawa, nangangaral lang ng salita ng Diyos, pero grabe ang nangyayari sa buhay niya. In Acts 21-13, papunta siya sa Jerusalem that time, talagang grabe ang hinagpis. Ayaw siyang paalisin ng mga tao.
Pero sabi dito ni Apostle Paul is what? Ngunit sumagot siya, anong ginagawa ninyo? Sa pag-iniiyak ninyong iyan, ay dinudurog ninyo ang aking puso. Sabi dito ni Apostle Paul, handa ako hindi lang magpagapos, kundi kahit mamatay doon sa Jerusalem, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesus. So ganito po ang puso ni Apostle Paul. At ganito rin ang gusto ng Panginoon sa ating mga mananampalataya. Na handa tayo hindi lamang magapos kahit mamatay, alang-alang sa Panginoong Jesus. And that's the cross bearing. Na kung saan, sa kanyang buhay, lagi siyang malapit ng mamatay. Alam mo ba ang buhay ni Apostle Paul? Lagi siyang muntik ng mamatay. Lagi na siyang muntik patayin. Pero hindi pa rin tumitigil sa pagsunod at pagkilos para sa Panginoon. At nawa ang ating buhay bilang mananampalataya ay ganyan din po. Dahil alam niyo po mga kapatid, yes, mahirap ang buhay bilang mananampalataya. Grabe ang cost sa pagsunod sa Kanya. Pero ang ganda po ng pangako dito na sinabi rin ni Apostle Paul in 2 Corinthians 4:17. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon, isipin nyo, no? Si Apostle Paul pa nagsabi, panandaliang bahagya. Isipin nyo na nangyari kay Apostle Paul sa paglilingkod niya sa Panginoon, sa pagsunod niya sa Panginoon. Pero sabi niya, bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng what? Kagalakang walang hanggan at walang katulad. Dahil ang tunay na mananampalataya, diyan din po talaga magtatapos. Sa kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya ang sarap pong sumunod sa Panginoon. Mahirap, pero masarap. Dahil may naghihintay na Panginoon na haharap sa atin sa Kanyang muling pagbabalik. Lastly, in the first point pa lang pala tayo na obedience. Kasi sabi dyan, and follow me. So, pag-obey dito, yung word na follow, ito po ay may continual pattern of obedience, which is patuloy na pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Yan po yung follow dyan. Yung pagsunod sa Panginoong Hesukristo, hindi tuwing linggo lamang, kundi Lunes, kung saan ka man naandoon, tinitingnan mo pa rin at susundin mo pa rin ang Panginoong Hesukristo. Martes, saan ka man naandoon, nasa bahay ka man, nasa inyo ka mang kapitbahay, nasa inyo ka mang workplace, nasa inyo ka mang school, andoon pa rin ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. And that's the word, follow me. Ay, Pastor, edi Wednesday kasi hindi mo nabanggit. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, hindi kasama. So, every day in our life is pagsunod sa Panginoong Hesukristo. At yan po ang gustong sabihin dito ng Panginoong Hesukristo, deny yourself, bear your cross daily, and follow me. Kaya mga kapatid, kamusta ang ating buhay? Dahil alam niyo po, sinabi ng Panginoong Hesukristo in Sermon of the Mount, next slide, in Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban
ng aking Ama na nasa langit. Kasi yun din po ang mga tunay na mananampalataya. Mamaya po sa aking last point, makikita nyo kung sino ba yung mga false follower ng ating Panginoong Jesucristo. At sila lang din ang makakapunta sa kaharian. Yung mga sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. At yung kalooban ng Panginoon, ng Ama na nasa langit is what? To love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kung inyo pong titingnan in John 14:15, John 14:21 to 23 to 24, it talks about loving Him. At sabi niya doon, if you love Him, you must keep His commandments. If we love Him, we must keep His commandment. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang linaw po, no, ng bagay na ito. And that's a continued obedience, pattern of obedience, kung tayo ay talagang sumusunod sa Panginoon. Second is the cause in following Christ. And again, it's our life. Ang ating buhay. Alam nyo, darating sa ating mga buhay, kung tayo ay tunay na susunod sa Panginoon, talagang may mga kaibigan, may mga kamag-anak, na kung saan ay magagalit, mga away, pero yan po ang ating buhay. But the question is, willing ka pa rin ba na sumunod sa Kanya? Sabi nga dito, for whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake, he is the one who will save it. Ang ating buhay, dapat handa tayong mawala ito for the sake of the Lord Jesus Christ. Kasi sa Kanya pong preaching, sa Kanyang ministry ng Panginoong Jesucristo, hindi po nawawala. In Luke 17:33, ganyan din po lagi ang pagkakasabi. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay, ay siyang makakapagligtas nito. At ito po ay ang pagpili sa Panginoong Jesucristo. Even in Matthew 10:39, ganoon din po ang pagkakasabi. Ang magsisikap, magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawala ng buhay, ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Even in John, meron din po yan. So the full gospel, the preaching of the Lord Jesus Christ, hindi nawawala yung prinsipyong yan. Na ang cause sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo is what? Ang ating buhay. At yan ang dinidemand ng Diyos sa bawat mananampalataya. To give your life to Him. Hindi ka naman lugi eh. Tama po ba? Lugi ka ba pag binigay mo ang buhay mo sa Diyos? It's a privilege pa nga eh. Pagka nga tayo, bibisitahin ng presidente, no? Huwag lang ngayon, no? Kasi parang masama yung tingin natin sa presidente ngayon, eh. Medyo hindi good yung ano niya. So, kung titingnan natin, kung bibisitahin tayo ng isang mataas na tao, it's a privilege for us. Talaga maglilinis pa tayo ng bahay, maghahanda ng pagkain. At yan ang katotohanan. So, yung pagsunod sa Panginoon, pagbibigay ng buhay sa Diyos, it's a privilege din. Hindi ka lugi. Kasi sa pagsunod sa Diyos, isipin nyo, kahit ikaw ay mamatay, ang ganda ng nag-aabang sa'yo. Tama po ba? Ang nag-aabang sa atin is what? Walang hanggang kalangitan.
At yun po ang katotohanan. Kaya kung titingnan natin sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga preaching, clearly, the message is that those who focus on self-love, self-esteem, and fulfilling all their desires, dreams, and ambition in this life, even with a superficial interest in Jesus, will lose their eternal soul. Kasi again, yung mga taong ganyan ay hindi tunay na mananampalataya. Yung mga tao na nakapokus lang sa kanilang sarili at hindi sa Panginoon ay hindi tunay na mananampalataya. Kaya ang buhay nila is what? Pag sila ay nawala dito sa mundo, saan sila pupulutin? Ay, hindi na pala sila mapupulot. Saan sila pupunta? Sa dagat-dagatang apoy for eternity. Kaya nga ang ganda ng tanong sa huli, in verse, sige po, next slide. Sa verse 26, for who, ay, hindi pa pala yan. Sabi doon sa huli, ano yung makukuha mo kung meron ka na? Kung nasa iyo na ang buong mundo. Pero mawawala naman, magsasuffer naman yung kaluluwa mo doon sa impyerno. Kaya walang kwenta po ang yaman. Walang kwenta kung ikaw na yung pinakamayaman dito sa mundo. Kung ang kaluluwa mo naman ay doon mapupunta sa impyerno. Kaya mga kapatid, again, the cost in following Christ is our life. God demands our life. Ating buhay. Kung hindi mo kayang ibigay ang buhay mo sa Diyos, sabi niya, are you worthy of me? Kaya again, kamusta ang ating buhay? Talaga bang ito ay pinapagamit natin sa Diyos? O ginagamit lamang natin ito for our self-interest? Dahil ito po ang sunod, the punishment for false followers of Christ. Kasi sa ating binasa, may nakalagay talaga. In Luke 9:26, atin munang alamin, sino ba yung false follower? For whoever is ashamed of me and my words. Napakalinaw kung sino po yung mga tunay na hindi sumusunod sa Diyos. Sila po yung nahihiya sa Panginoong Jesucristo, nahihiya ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang salita. Kaya ang ginagawa ng mga taong to, ibig na sumunod sa Panginoong Jesucristo is what? Sinusunod ang takbo ng mundong ito. False followers. Hindi sumusunod sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Hindi sumusunod sa kung ano ang gusto ng Diyos. Ano ang sinusunod? Ang gusto ng kanyang sarili. Kaya be careful mga minamahal na mananampalataya. Examine ourselves. Kamusta ang ating buhay bilang mananampalataya? Tayo ba ay tunay na tagasunod ng Panginoon? At kung tayo ay tunay na tagasunod ng Panginoon, dapat hindi natin siya kinakahiya. Kundi siya yung ating ipinapamuhay at ating sinusundan. Hindi natin kinakahiya ang kanyang salita. Kundi ito ay ating sinusunod at ibinabahagi sa iba. Amen po ba? Kakaunti na naman. Sana susunod, dumami na yung mag-amen. So yan po ang katotohanan. Yan yung mga false followers na sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sabihin mo na ikaw ay mananampalataya. So, nagrepent ka, meron kang change mind, change heart.
So yung action mo is change will din. Na kung saan you are willing to follow Christ. Pero dito sa false followers, they are ashamed of me and my words. At ito po yung judgment sa false followers. Sabi diyan, in verse 24, pa rin, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory. Ikakatatwa ka rin. Ikakahiya ka rin ng Panginoon. Kaya ngayon binanggit ko kanina, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, is what? Makakapasok sa kanyang kaharian. Kundi ang sumusunod lamang sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi dito sa judgment is what? The Son of Man, the Lord Jesus Christ, is what? Ikakahiya ka din. At baka sabihin sa iyo, I do not know you. Hindi kita kilala. At yan po ang katotohanan. At yan po ang masakit na bagay na baka dito, sinasabi mo na mananampalataya ka, pero hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Panginoon, baka pagdating ng panahon, ganito rin ang sabihin sa iyo ng Panginoon. Na ikaw ay ikakahiya niya at sasabihin sa iyo, hindi kita kilala. So for my conclusion, mga kapatid, to wrap up sa ating pag-aaral, ito po ang katotohanan. Ang isang tunay na mananampalataya, siya lamang ang may kakayahan na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya kung tayo ay mga tunay na mananampalataya, ang challenge niya is what? Deny yourself, bear your cross daily, and follow Him. Kaya I hope and I pray, mga kapatid, sa ating buhay bilang mananampalataya, habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, we must follow Him. Malinaw po ba? Kasi yun yung topic natin following Christ. Kaya mga kapatid, sana ang bagay na ito ay maging paalaala at aral sa ating lahat. Na kung tayo ay tunay na mananampalataya, ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Patuloy tayong magpagamit sa Kanya. In our everyday life, patuloy na magpagamit sa Kanya. Hindi lamang every Sunday, minsan nga Sunday na lang, hindi pa Huwag lang every Sunday, kundi in our everyday life. Dahil yan ang demand ng Panginoon sa pagsunod sa Kanya. Ang ating mga buhay. Let's pray. Ama namin Diyos, dakila sa lahat, salamat pong muli sa inyong salita. Pagpalain niyo po ito sa aming mga puso at naway maipamuhay namin sa araw-araw. Salamat muli Ama sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning po muli sa ating lahat.